The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Hi, Friday morning and good morning, Brad Yes. Jeff. Salamat naman at para mapahupa ang ating mga kaisipan, emosyon, damdamin dito ho sa mga karimari-marim na mga isyong pambayan. Good morning kay Hill Billy Willie. Yan, kay Idol Willie Inong. Good morning, sir, and howdy. Good morning. Okay, Brad, go ahead. Yeah. Brad, karimari-mari. Ang lalim ng mga Tagalog mo ngayon, Brad. Sino ba naman ang hindi lalalim ang Tagalog dito sa ating mga kinakaharap na mga suliranin ng bayan? Yeah. Uy, hindi mo tuloy napansin ang bagong gupit ni Pastor Jeff dahil sa Oo sobrang nga. lalim ng mga iniisip mo, baby. Ay, oo Oh, nga. bagong kulay din. Kaya parang Yan. parang mestizo ang peg. Parang Parang galing ng Cagayan de Oro din. Parang hawig sa passport. Hindi. Iba yan. Wala. Oo. Parang ng hairdo. Hindi. Ano bang tawag sa hairstyle na yan, Pastor? Alam mo, ito yung mga tinatawag na millennial cut. Ate Bel Garrido ng Bench Fix Serendra. Pinapagwapo, pinababo. Millennial cut? Baby, Hindi. pa ganyan ka nga? Hindi. Oo. Ang tawag sa amin dati yan, chato. Chato. Chato pala. Ano ba talaga? Chato ang tawag. Ang tawag sa amin dati. Pachato ka. Ayun. Yan, chato, iba yun para makatipid. Matagal-tagal tutubo. Yan. Sige. Okay, Brad, go ahead. Sige, Brad, good morning muna again kay Emmanuel Garrido. Belated happy birthday. Lagi nanonood sa atin. Mister ni Ate Bel. Kahapon, ando din ako sa Sunrise Forex. Paulo Bahas, nagulat ako. Pag bunang bungad pala, lagi sila naka-tune in. Anyway, alam nyo mga kapatid, yung isang vital parts natin, pinag-usapan kasi natin yung armor of God. Itong ating ulo. Kasi nandyan yung brain, ano? Bakit mahalaga yan? Kasi yung brain natin, okay, it controls our thoughts, yung decision natin araw-araw, every action. Kaya nga po pagka sumasakay tayo ng motor, isa sa pinaka-importante po is to wear a helmet. Bakit? Kasi nga po, pag ito tinamaan sa aksidente natin, dedo na tayo. Okay? Ganito rin po tayo spiritually. Kailangan natin ng protection para sa ating isipan. At dito po pumapasok yung susunod nating armor of God, yung helmet of salvation. Sabi po sa verse na pinagpapatuloy natin, take the helmet of salvation. Nire-remind lang po ni Paul na as a believer, kailangan natin itong helmet of salvation to protect our minds. Saan po? Dito kasi pinampasok ni Taneng, ni Satanas, yung mga lies, yung mga doubts, pagdudahan mo ang existence ng Diyos, pagdudahan mo kabaitan ng Diyos, pagdudahan mo ang kapangyarihan ng Diyos. Dito po tayo inaatake madalas. May isang verse nga sa Bible, be careful what you think because it becomes your life. Yung, ano po natin inisip natin, naku parang malas ako, mamalasin ka na yung buhay mo. Kaya the battle we face po, hindi lang physical, mental and spiritual. Dito po tayo vulnerable sa mga pagsubok na ibabato sa atin. Yung enemy po will always try to plant lies, wala nagmamahal sa'yo. Hindi ka na makakabangon. Hindi ka kayang patawarin ng Diyos mo, napakasama mo. Pero yung helmet of salvation po reminds us kung sino tayo sa mata ng Diyos. Ulit ko to palagi, we are dearly loved children of God. Yun po yung assurance sa atin. Another verse in Romans 8, no one can separate you from His love. Kaya po yung verse 1 na tong Romans 8, very important. Basahin natin. So now, there is no condemnation for those who belong to Christ Jesus. Wala na raw pong kondemnasyon sa mga anak ng Diyos. Mga kapatid, today, let's wear our helmet of salvation by standing firm sa ating pong identity sa mata ng Diyos. Pagka po may doubts, may negative thoughts na pumapasok sa isipan natin, labanan natin to. Number 1, through prayer. Tayo po yung magdasal. Pagka may mga negative thought, wala kang kwenta, dati kang addict, dati kang ganyan. Dati nga ngayon iba na. The oldest gone, the new has come. Pangalawa, pag nagdadasal tayo, hold on to God's promises. I will never leave you nor forsake you. I will be here for you. Yun po yung mga reminder sa atin that I am a dearly loved child of God. I am forgiven. Wala nang condemnation. Ulitin ko po as we end Romans 8:1. So now, there is no condemnation for those who belong to Christ Jesus. Tayo po manalangin. Panginoon, salamat po dahil kami ay ikaw ang nagmamay-ari sa amin. At ang
ang taong sumasandal sa iyo, cargo mo. Kaya Panginoon, maraming ibabato ang kaaway sa amin, maraming ibabatong past sins namin, but Lord, there's now no more condemnation sa mga taong nagbigay ng tiwala sa iyo. Kaya Lord, ipanatag mong puso't isipan namin. Pag dumarating ang mga lies of the enemy that will cause us to sin, help us to wear our helmet of salvation, na kami ligtas na, naghihintay na lang kami na one day we'll be together forever. Salamat po sa pagkakataon na to at inilift up namin ang aming bansa, yung mga karimari-marim na nangyayari sa aming bansa. Lord, tulungan niyo kami ma-expose ang mga baluktot na gawa ng mga taong nagdadala ng masasamang gawain sa bansa namin, i-expose, makulong, mapagbayaran ang kanilang mga kasalanan. At sa mga nagbabalak gumawa, i-remind mo sila, walang kasalanang hindi mabubunyag. Salamat sa iyong sovereignty sa aming bansa. In Jesus' name, Amen. Amen. Dear Lord, muli po kaming dumudulog sa inyo na alagaan niyo po si Brad Jeff sa kanyang pagmimisyon. Yes, po. Lord, and always bless his family, ang kanila pong kasamahan sa kanila pong pagmimisyon. Lagi niyo silang babantayan. At maraming salamat po muli sa napakagandang mensahe today na aming napakinggan. Ito po ay napakalaking bagay po para po sa aming kaisipan, sa aming damdamin, sa aming mga galaw at kilos tungo po sa tamang pagharap namin sa araw-araw namin pong hamon sa buhay. Lord, alagaan po ninyo ang lahat ng aming nakapakinig, lalo na po ang mga nag-aabang sa segment na ito ni Brad Jeff araw-araw, lalo na po ang mga taong naghihintay rin po sa aming tawag para po sa aming pong pagbibigay po ng tulong na may maunawaan po nila ang aming pong programa at ang aming sitwasyon. At muli, Panginoon, pagpalain po ninyo ang lahat ng mga nakaantabay ngayon para po magpadaloy ng biyaya mula po sa inyo sa aming pong programa. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. Salamat na marami, Brad. Thank you so much. Glorious Friday tayo ulit dahil pagkatapos mo ang ating magandang balita, isang panayam po and ang ating winner for today's What's on Your Mind. Sige, so Brad Jeff, weekend na nga bukas, Sabado. Anong ating maaring abangan sa lahat ng mga gusto kang mapanood, makita personal o kaya po'y makapakinig sa mga magandang balitang iyong inihahatid? Yes, mamaya muna tayo, Brad Ted, alas 4, dyan po sa studio natin. Sagot Kita with Cheryl Cosin. Tayo po nandyan mamaya sa studio. At bukas po, Borderless Church, Rebuild City Church, 4 p.m. po yan. Live po tayo online. At sa Sunday naman po, alas 10 sa Fairmont Hotel in Makati kung gusto niyo tayo makita-kita ng personal. Thank you for viewing Direct Passion Malaya. Salamat sa pag-tune in. Kita-kita po tayo ulit sa Lunes. Okay? Enjoy mo natin yung weekend. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Ted? Thank you, serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.